Magandang hapon po sa ating lahat. Before we start po our preaching, allow me to read first our text in ESV translation po. Ephesians 4, chapter 32 po, kung nandiyan na po kayo. Sabi dito ni Apostle Paul, be kind to one another, tender-hearted, pero maging specific po tayo dito sa part ng forgiving one another as God in Christ forgave you. Samahan niyo po ako sa isang maiksing panalangin. O Ama naming Diyos, muli po ako nagpapasalamat sa pribilehiyo na maging kagamit-gamit para maipangaral ang inyong banal na salita. Napakahirap na grace pagdating sa pagpapatawad, lalo kung kami po yung nandun sa side ng na-offend. Pero help us, Panginoon, to learn your heart, Panginoon, in this grace, Panginoon. Be humble enough to admit our offenses and be willing to give forgiveness, Panginoon, because you have forgiven us, Panginoon. Salamat po. Samahan niyo po ang inyong mahinang lingkod para may proklama ang katotohanan ng inyong banal na salita. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang hapon po uli lahat. Medyo kinakabahan ako. 2 weeks ago, naalala niyo yung preaching ni Pastor Erdy about sa buhay ni Absalom ba yun? Absalom. Nakita natin doon yung nagiging dulot ng hindi na address na galit na nagdudulot sa kapahamakan at mas malala pang kasalanan. Tapos last week naman yung kay Pastor Joseph, supposedly dapat ako yung mangaral pero by God's providence. Patungkol naman yun sa ano yung ginagawa anong nangyayari sa isang tao pag pinatawad siya ng Diyos. Ito yung nagdudulot sa kanya ng kabanalan at malayang masayang pagsamba. Providentially, itong mga pangangaral na to ay hindi nila pinaghandaan pero naging intro pa siya para doon sa mga magiging series natin ng pangangaral patungkol sa pagpapatawad. At kung nakita nyo yung post ni Pastor Joseph sa page natin, may 4 na series ng pangangaral patungkol doon at nais kong umpisahan yon sa pangangaral ngayon sa Book of Ephesians sa chapter 4 and specifically sa verses 32. I think madalas yung maririnig sa palpitong ito at even sa maraming mga maangaral na yung Book of Ephesians ay talagang malinaw yung kanyang division. Mahati ito sa 2 major section. Yung unang section niya, yung from chapters 1 to 3 ay more on theological to at doctrinal. Napakaraming mga doktrina na hinuha natin mula dito sa chapter 1 to 3 pero hindi po yung ipapangaral ko ngayon. Makikita natin dito yung kagandahan ng Ebanghelyo, yung mga katotohanan sa Ebanghelyo, at yung mga pagpapalang dala ng Ebanghelyo. At napakarami pang mga foundational truths about the Christianity. While in the second section, napakaganda kasi napakabalanse, doon naman natin makikita yung application ng lahat ng mga doktrinang itinuro ni Apostle Paul sa chapters 1 to 3. And makikita natin yon sa chapters 4 to 6 specifically. Makikita natin yung dito yung mga tangible impact ng Ebanghelyo sa buhay ng isang mananampalataya. Kumbaga, hindi lang ang Christianity, hindi lang religion ng puro doktrina at mga kaalaman ng kaisipan, kundi ito'y nagre-reflect, tumatagos sa pamumuhay ng bawat mananampalataya. Hindi lang dito makikita yung mga aplikasyon, makikita din natin yung mga malilinaw na mga instructions at mga exhortations na iniwan ni Paul sa bawat mananampalataya. Nung binasa ko to, nung pinapapili kami ng mga text, isa ito sa mga unang nabasa ko. At nung nabasa ko yung chapter 4, na kung saan nandun yung text natin ngayon, yung unang naging reflection ko talaga sa sarili ko is, napakaganda nung chapter 4 na kung ikaw ay bagong mananampalataya, o kaya naman ay medyo hindi mo sure kung paano masusunod ang Panginoong Jesucristo, napakagandang mabasa mo to, sobrang sinasuggest ko. Kasi hindi ka parang malilito dito. Gusto mong masunod ang Panginoong Jesucristo, ikaw ay bagong mananampalataya, napakagandang basahin itong chapter 4 ng Ephesians. Moving forward dun sa ating text for today, para mas maintindihan natin yung konteksto ng text, ay yun nga, nag-request ako kay Deacon Manny na basahin natin mula sa chapter 7, ay verses 17 onwards. Doon sa verses 17 to 19, makikita natin dito yung klase ng pamumuhay ng mga hindi mananampalataya. Kung ano yung, o kaya pwede nating sabihin, sa mga mananampalataya ngayon, ito yung klase ng buhay na meron tayo prior sa ating conversion. Samantalang doon sa mga nagkaroon ng shift doon sa verses 20 onwards, dito naman heavily implied, yung klase ng pamumuhay na dapat meron ng isang mananampalataya.
Kung ano yung pinaka-root nun? Kasi ito yung natutunan nila sa Panginoong Jesucristo. Ito yung tinuro ng Panginoong Jesus. Hindi ito isang bagay na walang pinag-ugatan. Yun yung sinasabi ni Paul sa verses 20 onwards. Makikita rin natin na napaka-emphatic ng description ni Apostle Paul sa difference ng dalawa. Sabi niya pa nga is, lubayan nyo yung lumang pamumuhay nyo. At itong mga exhortasyon at mga commands na binigay ni Paul ay hindi ito mga suggestion. Ito'y inaasahan. Ito'y mga bunga. Ito'y nagpapakita ng kung sino yung tunay na mga mananampalataya at sa mga hindi. Dahil nga, ito'y refleksyon ng mga natutunan nila mula sa Panginoong Jesucristo. Sabi niya nga sa verse 21 is, assuming that you have heard about Him and were taught in Him as the truth in Jesus. Also, makita din natin na ini-imply na ng apostle dito na hindi ito instant. Hindi pagka-profess mo ng pananampalataya, hindi pagsabi mo na Kristiyano ka, nandun na yung kabanalan. Para kang sobrang kakaibang nila lang ka na agad. Makikita natin na itong exhortasyon na to ay dumadaan sa proseso. Ang sinabi niya, yung mga hindi dating magnanakaw ay magtrabaho. Yung mga hindi, para makapagbigay. So, merong series of changes at may mga trabaho na gagawin. May mga sin na dapat na i-mortify at meron ding mga graces na dapat na i-cultivate or i-vivify. At gaya ng parang pwede nating pasimplehin na sinasabi dito ni Apostle Paul, kung gusto mong sundin ng Panginoong Jesucristo, hindi ito instant. Meron itong patuloy at patuloy na pagtatrabaho sa kabanalan, sa katwiran, para maging kawangis ng ating Panginoon. At wala itong shortcut. Walang sino man sa totoong mananampalataya na magsasabi na pwede siyang maging banal sa loob ng isang linggo, isang araw at isang buwan. And dito nga sa verse 32, makikita din natin dito yung same pattern mula sa mga verses 17 and onwards na merong trabaho at merong dapat gawin ang mananampalataya patungkol sa kanyang kabanalan. At ito nga yung specifically na makikita natin dito na magiging heavily implied ng sermon na ito ay patungkol sa pagkukultivate natin ng biyaya ng pagpapatawad. Sabi nga doon sa text, forgiving one another as God in Christ forgave you. Itong text natin may dalawang malinaw na tanong na sinasagot. Una, ano yung dapat nating pagtrabahuhan bilang mga mananampalataya, yung sinabi, forgiving one another. And pangalawa is, ano yung motivasyon behind this? Bakit natin gagawin? Normal naman yun. Hindi naman tayo kikilos nang hindi natin naiintindihan. Binibigay sa atin ni Apostle Paul, ano yung trabaho, then ano yung motivation para gawin natin yung trabaho. And dito ko nga po kukunin yung ating mensahe sa araw na ito. Ito po yung ating mensahe. Ang dakilang halimbawa na ipinamalas at ibinigay sa atin ng Diyos ay ang dapat na maging pangunahing motibasyon natin upang hubugin ang biyaya ng pagpapatawad. Our primary motivation to work on our grace of forgiveness must be the divine example that God has shown, not only shown, but also bestowed upon us. Hindi lang tayo pinakitaan ng Diyos ng halimbawa, talagang ibinigay niya pa sa atin. At dapat yun yung maging motivasyon natin kung bakit natin tatrabahuhin, bakit natin pagsusumikapan, bakit natin susundin na maging mapagpatawad sa ating mga kapwa, lalong-lalo na sa ating mga kapwa mananampalataya. Dalawang punto po ang nais kong tignan natin na related sa ating teksto at sa ating mensahe. Una, there's a call for every believer to be ready to give forgiveness. And number two is there's the divine example as our best motivation to forgive. Una, may panawagan sa lahat ng mga mananampalataya na maging handa na magbigay ng kapatawaran o pagpapatawad. Pangalawa ay meron tayong, Tagalog ng divine? Pwede kong sabihin na dakila o pinakadakila na halimbawa bilang ating motibasyon para magbigay ng pagpapatawad. Nais ko pong tignan natin yung una nating punto. There's a call to be ready to give forgiveness. As Christians, we have this call to be ready to give forgiveness. Yung original word po ng forgiveness, charisomenoy,
Ito ibig sabihin lang po nito ay to be forgiving and to be gracious. Nandun po yung pinaka-meaning niya. At yung one another po ay specifically implied po ito sa mga mananampalataya kasi ina-address ni Paul dito ay mga taga-Ephesians, so yung mga Kristiyano. Though hindi ko sinasabi, wag niyo po akong i-get wrong na wag tayong magpatawad ng hindi mananampalataya. Pero yung teksto, yung pinaka-immediate context po niya is para sa mga mananampalataya. Kaya kailangan yun yung una nating i-work out. Itong exhortation na to, it presupposes that in this sinful world, tayong mga makasalanang tao, sa makasalanang state natin, bound talaga tayong saktan yung isa't isa. Bound talaga tayong mag-create ng offense, whether it is intentional or unintentional. Kaya nga minsan, di ba, parang may mga na-offend tayo, hindi naman natin intend. O kaya minsan, talagang lumalabas yung pagkamakasalanan natin. Kahit nasa church tayo, even we are sharing the same faith or we are in the same household of faith, we are bound to offend each other. Sabi nga ni J. Mac dito, we may long for the perfection of heaven in this earth, but we don't have it yet. Therefore, even in the life of church, there will be imperfections, errors, judgment, wrong attitudes, sins, and it will occur in every level of the church. Napakatotoo nito dahil gaano man natin kagustuhan na maging perfectly sanctified, na hindi na natin masasaktan yung isa't isa, yun yung katotohanan na hindi natin maiiwasan hanggat di pa bumabalik ang Panginoong Yesus. Dahil ito tayo, may bahid pa rin tayo ng kasalanan. We have still our indwelling sins. And these sins, and these things that sinabi ni MacArthur, kahit gaano pa ka-dear yung mga tao sa paligid natin, we are bound to hurt each other. From petty to hard offenses, napakadali para sa atin or napaka-possible na masaktan natin ang isa't isa. Kaya nga iniwanan tayo ni Apostle Paul, binigyan tayo ng exhortation na kailangan nating pagtrabahuhan yung biyaya ng pagpapatawad. Na ihanda natin yung sarili natin na magbigay ng pagpapatawad pag dumating yung pagkakataong iyon, lalong-lalo na sa mga kapwa nating mananampalataya. Kasi even though meron na tayong mga regenerated hearts, hindi lang tayo madalas mahirap sumunod, madalas is mahina pa tayo sa biyayang ito. Napakalawak sa atin ng epekto ng kasalanan na even na regenerate na yung mga puso natin, napakahirap pa rin magpatawad. Sabi nga ni J.C. Ryle, it is a sad fact that there are few Christian duties often not practiced. And one of this is forgiveness. Parang willing tayo sa ibang mga Christian graces, magbigay, maglingkod, magmahal, at napakarami pa. Pero pagdating sa pagpapatawad, aminin natin sa hindi. Isa ito sa napakahirap na talagang i-put into practice. Hindi lamang bound tayo na saktan yung isa't isa o masaktan ang isa't isa. I didn't mean nasaktan natin yung isa't isa, but unintentionally, pwede nating masaktan yung isa't isa. Pag tayo naman yung nasaktan, we often, because of our sins, sinfulness, minsan nabubulag tayo ng pride, ng arrogance, ng pagiging demanding, ng pagiging self-righteous, and mas minsan makikita pa natin yung mga sarili natin na mas malala pa tayo pagdating sa mga hindi mananampalataya, pagdating sa pagbibigay ng pagpapatawad. And we even use our circumstances to defend these such acts. Especially pag tayo yung nandun sa side ng nagawa ng kasamaan or na-offend ng ating mga kapatiran. And madalas natin maririnig to even sa mga sarili natin. Madali sa iyong sabihin na magpatawad kasi hindi naman ikaw yung nasaktan or wala ka kasi sa sitwasyon ko at hindi mo ako tunay na nauunawaan. Truly, hindi po madali na nandun sa side ng ma-offend or masaktan o mabigyan ng offense. Pero yung pagkakaroon natin ng ganitong sitwasyon, hindi naman nagbibigay sa atin ng lisensya para maging demanding tayo, or maging self-righteous tayo, o kaya naman is maging vengeful tayo, kagaya nga sa case ni nung kapatid ni Tamar, na ginamit niya yung sitwasyon para maghiganti, kasi nagawan siya ng kasamaan.
Pero dapat ang maging tugon natin, kung tayo ay nandito sa sitwasyon na to, dapat ang una nating iniisip mag-contemplate tayo sa sitwasyon na meron tayo. Let us evaluate ourselves. Kung tayo ba talaga yung na-offend? Kung tayo ba talaga yung nagawa ng kasamaan? Or we are just assuming it because of our circumstances or sitwasyon? Or alalahanin natin, parehong yung nang-o-offend at yung na-offend ay parehong makasalanan. So, let us not be biased on our situation when we are evaluating dun sa mga offense na nagagawa sa atin. And assuming that it was proven that tayo talaga yung na-offend, it doesn't mean na pagkakataon na yun, okay, nasaktan talaga ako, napatunayan ko na, pinag-isipan ko na, pinanalangin ko na, ginamit mo pa yung lahat ng mga term na yon. Tapos, na-realize mo nga, okay, ako talaga yung na-offend. Hindi ibig sabihin nun na mag-act na tayo ng harshly or magre-retaliate na tayo dun sa mga offenders natin. Sabi nga ni Pastor Erdy again, hindi paggawa ng isa pang kasalanan ang dapat na maging katugon sa kasalanang nagawa sa atin. And Augustine said, if you are suffering from a bad man's injustice, forgive him, lest there will be two bad men. Sabi niya, kung ikaw ay nasaktan ng isang masamang tao sa injustice, patawarin mo siya. Kung hindi, dalawa na kayong masamang tao. So, ang mga pagkakataong ito ay dapat maging opportunity sa atin. Hindi lang para sa self-contemplation, kundi alalahanin yung Diyos na meron tayo. Sino ba yung Diyos na meron tayo? Ano yung karakter na meron siya? And higit sa lahat, paano ba niya tayo pinakitunguhan nung tayo ay nakakagawa ng hindi lang isang beses, kundi continuous offense sa Kanya. Sabi nga ni Paul, di ba, sa 1 Timothy 1:15, siya yung pinakamalalang makasalanan. Kaya ba natin sabihin sa sarili natin yun sa mga ganitong sitwasyon? Let us be reminded that despite us being the worst offender, God who is rich in grace and mercy has forgiven us in Christ, sabi nga ni Paul, and has given us things of this world that is good and that is gracious. Isipin mo na lang, hindi lang doon sa kaligtasan. Nung hindi ka pa mananampalataya, ano yung na-enjoy mo sa Diyos? Di ba may common grace tayong natatanggap mula sa Diyos? Sabi nga niya, pinapaulan ng Diyos yung ulan, hindi lamang sa mga matuwid, pareho sa mga hindi matutuwid. Kaya yung biyaya pa lang na yun sa kabila ng mga offense na ginagawa natin sa Diyos ay dapat maging realization sa atin na yung mga offense natin ay hindi dapat natin siya ginagamit para mag-retaliate sa mga tao. As Paul appealed unto us, pag mahirap pong magpatawad o kaya ayaw nating magpatawad, make it a point to remember God's dealings with us. Alalahanin natin kung paano tayo pinakitunguhan ng Diyos sa mga pagkakataong ang hirap magpatawad o kaya napakabigat sa kalooban nating magpatawad. Let us contemplate of His goodness, kindness, mercy, and grace, most of all, His gospel. And lahat ng mga arguments, kung magiging makikinig lang tayo or magiging humble enough lang tayo, lahat ng mga arguments, reasonings, excuses, lahat yun matutunaw sa karakter na meron ang Diyos natin. I just want to take note nyo rin po na ang forgiving is not ignoring the offenses and the sins done to us, or being indifferent. Hindi ko po gustong sabihin na kapag nagkasala po ang isa't isa sa atin ay yung pagpapatawad ay ignore ko na lang, o kaya kalimutan ko na lang, o kaya pabayaan ko na lang, o kaya maging indifferent ako. But rather, it is an opportunity to leave everything to God. Iwanan natin sa Diyos. Pagkatiwalaan natin yung hustisya niya, pagkatiwalaan natin yung probidensya niya, pagkatiwalaan natin yung kalooban niya sa mga pangyayari. My point here is forgiving is not always a matter of pushing our own rights, but a matter of giving grace to others, because we ourselves are also offenders who just received grace and were forgiven by the kind, merciful, and forgiving God. Sabi nga ni J. Mac, we are to forgive because we have been forgiven the greater sins against Him. Mas malala pa yung kasalanan natin sa Diyos. And we should be able to forgive the lesser sins against us. Kung yun yung lente natin, for sure, mapapaisip tayo sa mga panahon na napakahirap magpatawad. Kung tayo nga ay pinatawad ng Diyos, mas malala pa yung mga kasalanan natin. Paano pa yung kasalanan ng kapwa natin na hindi comparable sa klase ng kasalanan na ginawa natin sa Diyos?
On the contrary naman, kung tayo naman yung offender, tayo yung nakasakit, tayo yung nakagawa ng kasalanan, hindi naman ibig sabihin nito na opportunity ito na, okay, yung magpapatawad lang, magpatawad ka na magpatawad. Yung nakakagawa ng offense, ay, walang exhortation na iniwan si Paul para sa'yo. No. This is an opportunity for us to be humble enough to admit our sins against each other and be willing to ask for forgiveness and be patient to wait for their forgiveness. Huwag nating gamitin, i-weaponize yung verse na para bang, oy, patawarin mo ako kasi sinabi ni Paul. But rather, may grace kang kailangang i-work. Yun ay maging humble, maging ready na tanggapin yung pag-aantay kung kailan ka mapapatawad. May trabaho siya, pero may trabaho ka rin kung ikaw yung naka-offend. Ipakita mo na sincere ka sa paghingi ng kapatawaran. Ipakita mo na sincere ka sa iyong repentance habang inaantay yung kapatawaran na ibibigay sa iyo ng kapatiran mo. As a challenge, the one another call here is a call not just to the offended, but also to the offender. Hindi lamang po ito panawagan para sa mga nagawa ng kasamaan, kundi pareho sa gumawa ng kasamaan. Proper understanding of God's forgiveness will lead us to forgive others, while humility is the key to admit our sins and offenses against our brothers. Nung pinag-aaralan ko po itong text na to, naghahanap ako ng definition ng forgiveness. I came across this definition. Let me read it to you. Sabi niya dito, sabi sa Google, forgiveness is a personal decision to let go of resentment and anger towards someone who wronged you, which can happen even without actively repairing the relationship or without reconciliation. Actually, itong definition na to is hindi naman siya mali. Hindi naman siya masasabing mali. Pero, makikita natin, ito'y consistent sa unbelieving world. Pwede kang magpatawad, pero kalimutan mo yung relasyon. Walang relasyon na kailangan i-reestablish. Parang ganun yung idea ng forgiveness ng world, ng worldly principle. Consistent yun sa worldly principle. Pero, I believe, hindi ito yung consistent sa sinasabi sa passage. Hindi ito yung nais ni Paul na matutunan natin sa passage na ito. And allow me to present this to reasoning for me kung bakit naniniwala ako na hindi ito yung forgiveness na nais na iwan ni Paul sa atin. Una, the term one another that was mentioned after the word forgiving, alam naman natin na specifically ginagamit tong one another, na may series si Pastor Joseph dito. Itong one another ay ginagamit para sa mga mananampalataya, whether it is universal or whether it is a context of a local church. So, pag nakita niyo yung term na one another, usually ang usage niyan ay para sa mga mananampalataya. Lalong-lalo na dito, para sa mga mananampalataya yan. For me, it is hard to believe na gusto lang ni Paul na yung mga mananampalataya ay magkaroon ng pagpapatawad in a sense na, sige, patawarin mo, kalimutan mo yung mga resentment, pero walang restoration ng relationship or walang reconciliation. Parang ang hirap naman isipin nun na gusto ni Paul na yung isang local church, sige magpatawaran kayo pero wag nyo i-push yung restoration ng relationship or reconciliation. Pwede natin gamitin example, siguro napaka-troublesome or awkward nung ganong klaseng church na okay lang kayong magpatawaran pero wag kayong mag-restore ng relationship or hindi nyo i-prioritize yung restoration ng relationship. And I believe so it's not what Paul meant here. Example nga, yung kay Euodia at Syntyche, di ba? Nabanggit pa sila sa Philippians 4:2 na magkaayos sila. Hindi lang sinabi na magpatawaran kayo, kundi magkaayos kayo. The second argument that gusto kong banggitin sa inyo, bakit tingin ko na itong forgiveness dito ay may patungkol sa reconciliation, I think, which is the more compelling reason, yung sinabi ni Apostle Paul na as God in Christ forgave you. Makikita natin, Paul is asserting here that the believers must be reminded by God's dealing with them. Okay, pinabalik ko na naman dun sa kaninang sinabi ko. Alalahanin natin kung paano ba tayo pinakutunguhan ng Diyos nung pinatawad tayo. Pinatawad lang ba tayo, okay, bahala ka na sa buhay mo. Laya ka na, bahala ka na sa gusto mong gawin, malaya ka na sa gusto mong gawin. Yun lang. Pero hindi, di ba ganun yung klase ng pakapatawaran na binigay sa atin ng Diyos? Pinatawad tayo, then na-reconcile tayo sa Kanya. Inampun pa tayo. Pinababanal pa tayo.
So, this should be our pattern of our forgiveness. Dito dapat natin tignan yung sinasabi ni Paul na as God in Christ forgave you. Na hindi lang ito tumatagos sa pagtanggal ng resentment or pagtanggal ng anger, but rather, should be a active, may active nagpag-pursue ng reconciliation. Hindi ito isang bagay na kalimutan mo lang or patawarin mo lang mawala lang yung galit mo o kaya mawala lang yung sama ng loob mo, but rather, you should be ready to be reconciled to the one who has offended you or the one you offended. Sabi ni Mark Dever, being reconciled to God then means being reconciled to everyone else who is reconciled to God. Though yung context po nito ay hindi patungkol sa forgiveness, yung context po nito is about church membership. I think what pwede nating matutunan dito na nung tayo ay iniligtas ng Diyos at pinatawad, ay hindi lamang tayo na-reconcile sa Diyos. Na-reconcile din tayo sa mga kapwa nating mananampalataya. And meron tayong tungkulin bilang mga mananampalataya na panatilihin yung klase ng reconciliation na inisenyo ng Diyos para sa atin. Meron tayong desire at meron tayong pagpupursue dito whenever it is possible. Pursuing reconciliation, especially at times of offenses and conflict, must be the call and the desire of every individual that is belong to the household of faith, especially in a local church setup. Again, imagine, kung tayo dito ay willing lang tayo mag-forgive pero wala tayong balak makipag-reconcile or napaka-low priority ng reconciliation sa atin, imagine how difficult and how awkward it is for a church to have that kind of setup. And I believe this is what Paul hopes to see from the Ephesian church and every local churches na makakabasa ng book of Ephesians. My point here is, as one body in Christ, reconciliation towards the household of faith should be one of our utmost priorities. And without genuine acts of forgiveness and humility to admit our offenses to each other, there's no true reconciliation. And absence of reconciliation will surely hurt the church, fracture relationships, fracture fellowships, limit our usefulness for the kingdom, and even can rob us the joy and the peace that the Lord has given to us through the Holy Spirit. Napakadami para i-sacrifice natin yung reconciliation. Napakarami ng pwede niyang maging kasamaan sa iglesia. Kung paiiralin natin yung pride natin, na gusto lang natin magpatawad pero ayaw natin makipag-reconcile, napakalaking damage yung pwedeng mangyari sa iglesia. As a challenge, being part of the Covenant community, it is our duty to desire and pursue reconciliation whenever it is possible. And it can only be done if each and every one of us is quick to extend forgiveness to our pleading brother. Hindi ko po sinasabi na magpatawad tayo ng basta-basta, pero as long as nakikita natin yung kapatid natin is talagang nanghihingi ng kapatawaran sincerely, bakit anong pumipigil sa atin para patawarin sila? And we should be humble enough to admit our offenses to each other. And yun nga, nabanggit ko nga, is maging patient tayo na habang kung tayo yung nanghihingi ng kapatawaran is manghingi tayo ng kapatawaran ng may pag-aantay at pagpapakumbaba, kahit gaano pa to kahirap, napakahirap talaga, lalo kung tayo yung naka-offend. Kung gaano kahirap doon sa na-offend, na magpatawad, ganoon din naman doon sa naka-offend. Napakahirap magpakumbaba na aminin na siya yung nagkamali. Pero yun yung panawagan sa atin dito sa Ephesians 4:32 . Hindi siya panawagan lang sa isang side kundi both party. So secondly, the second point here, hopefully mas maging mabilis. The divine example as our best of motivation to forgive. As Christians, we have this God's example to look at as our motivation to forgive. Truly, yung alam naman natin, hindi walay sa atin yan. Kapag may gusto tayong gawin, malaking factor doon yung motivation. Pag may motivation tayo, kaya natin gawin. May mga commercial pa nga ganyan. Na, kunyari, example, ako tatay. Kung gusto kong pakainin yung anak ko, motivation ko yon. Magtatrabaho akong maigi kahit gaano pa yon kahirap. Kahit yung talagang gaano pa kahirap yung isang aksyon, malaking tulong parang gasolina yon para makapagpatuloy ka doon sa gusto mong gawin. And the very purpose of the second point is to emphasize
kung ano ba yung pinaka-reason natin kung bakit tayo mag-work dun sa grace of forgiveness natin. Bakit natin pagtatrabahuhan yung biyaya ng pagpapatawad at pagkukultivate ng grace ng pagpapatawad. Actually, yung mga unbelievers, kaya rin nila magpatawad. Kaya nilang magpatawad. Nabanggit ko nga kanina yung definition ng common definition ng forgiveness. Kaya nila magpatawad, pero madalas yung kanilang reasoning sa pagpapatawad ay carnal, mababaw, or makamundo lang. May mga tao nagpapatawad for the sake of peace of mind. May mga nagpapatawad para walang masyadong kaaway o kaya less conflicts. O kaya ayaw masaksak kasi, kaya patawarin mo na lang. O kaya yung iba nagpapatawad dahil sa reputasyon nila. Syempre, pagka kunyari, ayaw mo namang gusto mo, good guy ka lang o good boy ka lang, wala kang kaaway. Di reputation yung iniingatan mo. Yung iba naman, yun nga, umiiwas sa mga troubles or anything else. But the bottom line of these reasonings, madalas, actually mabuti ito, hindi ito masama. Again, hindi po ito masama in and of itself. Lahat ng bottom line ng motivation ng mga hindi naniniwala sa Panginoong Jesucristo, yung kanilang motivation ay madalas is para sa sarili nilang kapakinabangan, for self-gain or self-preservation. Pero bilang mga mananampalataya, dapat lumampas dito yung tingin natin whenever we forgive. Hindi natin patatawarin si brother, si sister, dahil gusto mo lang ng peace of mind. Hindi natin patatawarin si brother or sister dahil ayaw mong masapak paglabas ng church. But rather, binibigyan tayo ni Paul, iniiwanan tayo. Napakaganda kasi ng text eh. Mapansin nyo dun sa 17 onwards, wala dun yung dulo dinagdag as Christ forgave you. Yun yung parang highlight eh, na nandun yung pinaka-reason o yung motivation bakit tayo magpapatawad. Napakatalino ni Apostle Paul dahil alam niyang mahirap tong grace na to, mas madaling magtrabaho kaysa tumigil sa pagnanakaw. Pero yung pagpapatawad, mahirap, kaya dinagdagan niya ng additional motivation which is yung pag-alala sa kapatawaran na nakuha mula sa Diyos. Sabi ng isang commentary dito, Cambridge commentary, the divine pardon or forgiveness is at once, hindi lang siya supreme example, and it's also a sacred motive to forgive. Hindi lang sinasabi na yung ginawa ng Diyos ay napakagandang halimbawa, ito rin ay nagpapabanal, nagbibigay sa atin ng banal na motibo para trabahuhin yung trabahong yon. At yun nga, ano ba yung klase ng kapatawaran na natanggap ng mga mananampalataya o ng mga Kristiyano mula sa Diyos? Alam natin na ang Diyos banal, matuwid, may karapatan na parusahan tayo sa lahat ng mga offenses na ginawa natin sa Kanya. Yet, He has forgiven us in Christ. Actually, binigay niya yung kanyang bugtong na anak. Para kanino? Doon sa mga offenders. Doon sa mga patuloy na gumagawa ng kasalanan. At ano yung pinagdaanan ng anak? Namatay sa krus ng Kalbaryo para doon sa mga offenders na yon. Para masatisfy yung holy justice ng Diyos. Para yung mga repentant na offenders, they will be forgiven of their sins. At yung kanilang kasalanan ay mabubura. Isaiah 43:25, even I am who blots out your transgressions for my own sake and remembers your sins no more. Ano yung ginawa ng ikalawang persona? Ang Panginoong Jesucristo. Sabi ni Barnes, He freely, He fully, and liberally gave Himself for the sake of the forgiveness of the sins of the offenders, of His offenders. Sabi ng Matthew 20:28, the Son of Man came to give His life as a ransom for many. Sabi sa isang commentary, it is in Christ that God vouches forgiveness to us. It cost God the death of His Son to forgive us. Ano bang mapapala ng Diyos para patawarin tayo, di ba? Ano bang mapapala ng Diyos para ipadala niya yung anak niya sa krus ng Kalbaryo para mamatay, mahirapan, magdusa doon? Alam natin, walang mapapala ang Diyos sa atin. Walang anumang bagay tayong may offer sa Diyos. O anumang bagay na may dadagdag natin sa Diyos. Dahil self-sufficient siya. At wala siyang pangangailangan na magmumula sa atin. Wala tayong may dadagdag sa Kanya, and yet, pinatawad niya tayo.
Hindi niya kailangan gawin tong mga acts na to. Nor si Christ, hindi niya kailangang bumaba dito para mamatay sa krus ng Kalbaryo. Mahirapan. Wala siyang magigain sa atin. Meron siyang dahilan to magnify His grace and mercy, pero ultimately it is for His glory. But surely it's not to gain something from us. Hindi dahil may makukuha siya sa atin, kaya niya tayo pinatawad. My point here is, as God's children, we have this calling to imitate our God. And one way to imitate our God is to have the same heart whenever we forgive. Gayahin natin yung puso ng Diyos. Yung motivasyon natin sa pagpapatawad is gayahin natin yung puso ng Diyos kung paano niya tayo pinatawad. Hindi lang yung act ng Diyos ng pagpapatawad, kundi yung puso niya. Yung puso niya, yung kalooban niya sa tuwing tayo nagpapatawad. Ephesians 5:1. Therefore, ito yung karugtong. 4:32, natapos yan sa 4:32. May kasugtong yun. Sabi nga nung ibang komentary, sana hindi na lang daw pinutol. Pero sabi doon sa 5:1, therefore, be imitators of God as beloved children. Yung karugtong nung sinabing pagpapatawad, gayahin daw natin ang Diyos. We will freely, fully, and liberally forgive. Not because we will gain something out of it, but because of our desire to glorify yung Diyos natin, to magnify His character sa mga taong nakapaligid sa atin, at mapapakita yon sa pamamagitan ng malayang pagpapatawad natin sa mga naka-offend sa atin. Hindi lamang yung pagpapatawad ng Diyos ay nagmamagnify ng grace and mercy ng Diyos. Hina-highlight din ito yung katotohanan na yung Diyos natin, hindi siya nag-uutos ng isang bagay na hindi niya ginagawa. Napakagandang katotohanan nun. Kasi yung mga Diyos ng ibang mga pagano, kaya nilang mag-utos ng mga bagay, pero hindi yun yung karakter nila. Contradictory yun sa karakter nila. Pero yung Diyos natin, yung Diyos ng Biblia, hindi siya iba doon sa inuutos niya. Anong motivation pa yung kailangan mo? Pag nakita mo yung leader mo, yung sinusundan mo is willing na gawin yung mga bagay na pinag-uutos niya, di ba? Parang nakakahiya naman sa, kunyari, yung boss mo sa company, yung CEO nyo, nakita mo, nagwawalis ng desk niya, tas ikaw, ang dumi-dumi ng desk mo. Parang nakakahiya yun, di ba? Na yung pinaka-big boss, pinaka-mataas, kaya niyang gawin yung mga pinag-uutos niya, pero ikaw, na nasa ilalim niya, hindi mo kayang gawin. Parang di ba nakakahiya yun? Parang hindi mo lang minimisrepresent yung sinusundan mo, sinasabi mong follower ka ng Diyos, tapos hindi mo gustong gawin, is parang ano pa yon, malaking kasinungalingan, kahihiyan sa sarili mo. And ganoon din, ang Diyos natin ay talagang, kumbaga, dapat nating trabahuhan yung biyaya ng pagpapatawad kasi yung Diyos natin nagpapatawad. And ang pinakamatindi pa dito is yung pinakitang divine example ng Diyos sa krus ng Kalbaryo, ito na yung pinaka-superior. Ito na yung hindi natin maikukumpara sa pag-iisipan natin lahat ng klase ng kapatawaran na pwede nating ma-imagine. Hindi yun maikukumpara sa klase ng pagpapatawad na ibinigay ng Diyos sa atin. And hindi na tayo makakita ng greater than doon, hindi rin natin pwedeng malampasan pa yung klase ng pagpapatawad na ibinigay ng Diyos sa atin. Ang ganda nung Romans 4:5-6-8 dito, sabi niya, simplihan ko na lang, parang yung pinaka-sense nito is, parang may mga willing mamatay para sa mga matuwid, pero sa mga hindi matuwid, parang walang gagawa nun. Pero yung Diyos, binigay niya yung kanyang bugtong na anak, malaya, para sa atin, para sa kapatawaran natin. At itong halimbawa na ipinakita ng sinusundan nating Diyos, dapat ito yung mag-challenge ng mga reasons natin sa mga pagkakataong mahirap magpatawad. Sa mga pagkakataong parang ayaw nating magbigay ng kapatawaran. At napakalaking kahihiyan dapat sa atin sa tuwing pagkakataon na ayaw natin magbigay ng kapatawaran tapos inililabel natin yung sarili natin bilang mga Kristiyano. Napakalaking misrepresentasyon sa Diyos na sinusunod natin. Napakalaking kahihiyan na dinadala natin sa pangalan ng Diyos. Sinasabi nating deboto tayo ng Diyos. Sinasabi nating follower tayo ng Diyos. Tapos hindi tayo willing sundan yung example niya. Parang isang napakalaking kahihiyan. My point here is, what a satisfying feeling it is to follow and obey a God
who not only lead us through His example and does not command us the things that are contrary to His nature and His character. We can forgive because He forgives. We can forgive because He is a forgiver. Bilang panawagan po ng Ebanghelyo, paulit-ulit ko pong binabanggit yung kapatawaran na nagmumula sa Diyos. Kapatawaran na natanggap natin mula sa Diyos. At nais ko pong linawin sa pulpitong ito at sa iglesyang ito, ang iglesyang ito hindi naniniwala sa doktrina ng universal atonement. Kung saan sinasabi ng doktrinang ito na ang lahat ng tao ay pinatawad na ng Diyos nang namatay ang Panginoong Hesukristo sa krus ng Kalbaryo. Ito po ay nire-reject at hindi pinaniniwalaan ng iglesyang ito. Bagkus ang iglesyang ito at ang mga mangaral nito ay naniniwala na ang tanging pinapatawad lamang ng Diyos ay ang mga taong tunay na nakakaunawa at nakakakita at tinatanggap yung kanilang kalagayan bilang mga makasalanan na nangangailangan ng kapatawaran at walang pag-asa labas sa Panginoong Hesukristo. Tanging sa biyaya lamang ng Trinidad na Diyos kaya may kapatawaran. Kaya kung ikaw ay naniniwala sa doktrinang ito, pag-isipan mong maigi ito, kaibigan. Hindi lahat ng nagsasabing pinatawad ng Diyos ay pinatawad ng Diyos. Makita mo muna ang sarili mo bilang nangangailangan ng kapatawaran. At tiyak, lumapit ka sa Panginoong Hesukristo, pagsisihan mo ang iyong mga kasalanan at humingi ka ng kapatawaran at magtiwala sa bugtong ng anak para sa kapatawaran. Bilang pagtatapos po, nais ko pong i-quote si C.S. Lewis sa kanyang sinabi patungkol dito. Sabi niya dito, everyone says forgiveness is a lovely idea. Yung pagpapatawad daw po ay napakagandang idea. Until, yun, hindi siya natapos doon, until he has something to forgive. Again, everyone says forgiveness is a lovely idea until he has something to forgive. As Christians, wag na bang maging ideya lang sa atin, yung magandang ideya lang yung pagpapatawad, o kaya doktrina na tinuturo natin sa ibang tao, o kaya dinedemand natin sa kapwa natin. Tayo mismo ay tinatawagan na i-work natin yung grasyang ito. Kahit gaano pa tayo kahina sa ngayon, gaano pa kahirap pagtrabahuhan natin. Ito nawa ay mapamuhay natin sa ating mga buhay, at higit sa lahat, alalahanin natin kung paano tayo pinatawad ng Diyos. Naway ang kapatawaran na nagmula sa Diyos ay maging gasolina natin upang mapatawad din ang ibang tao. Manalangin po tayo. O dakilang Diyos, muli po kami nagpapasalamat, Ama, sa inyong banal na salita. Napakaganda ng doktrina na to dahil pinapaalala nito kung ano yung dapat namin gawin at kung ano yung motivation para gawin namin ang tungkuling ito at ang biyayang ito, Ama. Totoo na napakahirap po na trabaho ito. Pero hindi po ito imposible dahil sa tulong ng banal na Espiritu ay pwede naming pagsumikapan ito habang sumasandal sa pangunguna ng banal na Espiritu. Alam namin na we are bound to hurt each other. We are bound to commit sins to each other. Pero let us be ready to forgive, Panginoon, and be ready to ask for forgiveness. Open our hearts, Panginoon, na makita na at maalala yung klase ng kapatawaran na nasumpungan namin. Walang anumang kapatawaran na pwede namin i-compare sa mundong ito, sa ginawa ng Panginoong Hesukristo, sa ginawa ng Diyos Ama, at sa pagtuturo ng banal na Espiritu. Tulungan niyo kami, Ama, na patuloy na lumago sa biyayang ito. Kung hindi man po pa namin naiisip, ay umpisahan na namin na pag-isipan at pagtrabahuhan, Ama. Dahil lahat ng inutos niyo mabuti. Mabuti ito sa amin, kaya dapat namin itong pagsumikapang gawin, Panginoon. Patawarin niyo kami, Ama, sa mga pagkakataon na hirap kaming magpatawad, o kaya naman ay sa mga pagkakataong ayaw naming magpatawad, Ama, patawarin niyo kami. Basagin niyo kami, Ama, upang makita yung klase ng kapatawaran na nasumpungan namin at gawin naming motibasyon ito upang maging mapagpatawad din po sa iba. Salamat po uli sa pribilehiyong ito. Naway kaluwalhatian ng banal na Trinidad na Diyos ang maitaas sa mga oras na ito. Lahat po ng ito ay aming itinataas at dinadalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.